Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Marami ang nagtaka, marami ang nagtanong, bakit nga ba talagang magpagpatayan at gagastos ang Amerika para sa kapakanan ng buong mundo? At bakit Amerika talaga ang susupil at magpahinto dito sa terorismo na ginagawa ng Iran diyan sa Hormuz? Well, ang kasagutan yan ay global dominance. Paano malaman ng buong mundo na ang pinakaastig na bansa ay Amerika kung hindi ang Amerika ang unang gagawa ng paglusob diyan sa Iran? Di ba buong NATO nga, ang dami-daming NATO eh. 7 powerful countries sa NATO. Umayaw noon, sabi nila hindi namin gera yan. It's not our war. Bakit tayo pupunta diyan? Kaya sabi ni Donald Trump, kaya ng Amerika yan, kaya namin yan na mag-isa. Humiling lang ako ng tulong sa inyo dahil magka-alyansa tayo, NATO tayo. Diba merong motto ang NATO na one is for all is for one. Sino man ang atake na bansa ay parang inatake ang NATO. Ganun yun eh, ang prinsipyo ng NATO. Pero hindi nangyari kay Trump. Hindi sila tumulong kay Trump. Pero recently, nang sinabi ni Trump na ganyan pala kayo ha, ngayon, kakalas na ako sa NATO. Ako yung merong pinakamalaking gastos sa NATO pagdating sa defense budget. Ang Amerikang pinakamalaking defense budget sa NATO. Ngayon ayaw tumulong ng NATO, nabubuhay sila sa Amerika eh. At kung wala ang Amerika, nilusob na sila ni Putin ngayon. Ang NATO na yan. Babalik sana sila sa pagka-Union Soviet. Union Soviet yan eh, yung NATO noon. At dahil sa Amerika ay nagiging sila, independent countries. Kaya ito na. Ngayon, bakit lulusob at talagang i-invade at tapusin ni Donald Trump ang Iran? Dahil ipapakita niya ang global dominance na siya talaga ang Amerika talaga ang the greatest country of the world or even in the universe. Kaya ito ang video atin panuorin courtesy ng Indian Channel. Here's the most shocking point. Delio says that even if leaders sign a peace agreement, it will be worthless because the real issue is not solved and the real issue is control over Strait of Hormuz. The war cannot end diplomatically, it can only end after a decisive confrontation. Now, let's look at the ground reality. The situation is already getting worse. Iran has effectively disrupted traffic in the strait. Ships are being attacked, tankers are stuck. And according to reports, this is the largest oil supply disruption in modern history. Even worse, some countries are intercepting missiles, global markets are falling, and inflation fears are rising. Ray Dalio takes it even further. He says that this war could decide the future of the US-led global order. Mag-decide na US pa rin ang mag-lead ng global dominance. Kaya ito na, kailangan talaga ni Trump i-prove sa buong mundo na kaya ng US tapusin ang Iran war na yan. Kapag hindi niya natapos ito at natalo ang US dito, wala nang maniniwala sa US, yan ang mangyayari. At kapag wala nang maniniwala, mawala na ang takot ng China, ng Russia sa Amerika. At lulusobin na nila yung gusto nilang lulusobin ng mga bansa dahil alam nila na kahit Iran pala ay pwedeng matalo ang US. Kaya ito talagang dapat ipakita ngayon ni Donald Trump, ang tinatawag na shock and awe. Ang shock and awe, ginagamit yan sa Iraq war noon ng Amerika kay Saddam Hussein. Na isang umaga, bigla na lang lumitaw yung mga tangke de guerra, mga fighter jets, at binumba ang Iraq. Tapos, desert storm ang tawag doon eh. Ang principle behind sa desert storm is shock and awe. Kailangan talaga mabilis at ma-shock yung kalaban at mapanganga. Nagaganon. Shock and awe. Kaya ganyan ang ipapakita ng Amerika sa Iran at sa buong mundo na kaya niyang tapusin ang giyera na wala pang isang buwan. Hindi katulad sa Ukraine and Russia, di ba proxy lang naman ang Ukraine. Kaya 3 taon na ang giyera ng Ukraine at Russia, hindi matapos-tapos mga kababayan. Dahil Ukraine lang yan eh.
Kung US yan, 2 buwan lang tapos ang Russia diyan. Okay, balik tayo sa balita, courtesy ng Indian Channel. Think about this for a moment. Think about this for a moment. If the US cannot secure the Strait of Hormuz, it would portray weakness on a global level. Allies Tama. would lose confidence and rivals would gain power. Delio compares this to historical patterns. Every major country faces a defining moment, a moment that decides whether it rises or declines. And according to him, this could be that moment for the United States. So, here's the big takeaway. This war is not just about Iran. It is not just about the US. It is about who control world's energy lifeline. And as Ray Dalio wants, no agreement, no diplomacy, and no negotiations will decide the outcome. World Energy Lifeline. World Energy Lifeline, ibig sabihin ang ugat ng enerhiya, ang dugo ng enerhiya ay nandyan pala sa Saudi Arabia. Nandyan sa Arab countries, nandyan sa Iran, sa Iraq, sa mga karatig bansa, Bahrain, di ba, Qatar, UAE, at ano pang bansa dyan na mayroong mga oil refineries. Yan palang dinadaluyan ng dugo ng ng enerhiya. At kapag walang enerhiya ang bansa, siyempre, anong ipatakbo sa mga makina, di ba? Wala nang kotse, walang motorsiklo, walang kuryente. Kaya yan dapat paghandaan ng Pilipinas na kapag darating ang ganitong di ba, dilubyo, ay meron tayong emergency energy na mapagkunan. Hindi lang yung solar energy, kailangan talaga natin ng gasolina. Kaya meron naman tayong natural gas diyan sa Palawan, sa Malampaya. Malampaya 2, ubos na yung Malampaya 1 eh. Meron na discovery na Malampaya 2. Pero hindi tayo makapag-operate dahil nandyan talaga ang China nagbabantay. At ang tanging magmimina diyan ay Amerika. Pero hindi pa kumilos ang Amerika eh. Mas marami kasing makuha ang Amerika sa gera sa Iran. Mas maraming oil, mas maraming gasolina, crudo ang makuha ng Amerika sa Iran kumpara sa Pilipinas. Kaya talagang gigirahin ng Amerika ang Iran to make the America great again. Talagang anghel si Donald Trump sa buong mundo. Anghel siya ng kabutihan, hindi ng kasamaan. Meron namang anghel ng kasamaan yung mga demonyo, katulad ni Ali Khamenei. At iba pang mga tagahanga ni Ali Khamenei, mga demonyo din yun. At tagahanga ni Donald Trump, savior kasi si Donald Trump ng buong mundo na demokrasya ng mga bansa. Yan ang katotohanan yan. At kung sino mang kumontra kay Donald Trump ay ibang pag-iisip. Doon ka kapanalig kay Ali Khamenei. Dalawa lang naman ang puwersa sa universe. Isa yung black matters na tinatawag black particles. At isa yung tinatawag na good particles. O ito yung daylight or night time. Yan yung dalawa na magkalaban Ang dilim at liwanag. Kaya dito na tayo sa liwanag. Di ba? Bakit punta pa tayo sa kadiliman? Okay, balik tayo dito. Napakagandang topic kasi ito. Kung bakit makipagbardagulan si Donald Trump sa Iran. Para lamang sa kabutihan ng buong mundo. Meron din siyang makukuha kasi sa Iran at meron din siyang makukuha pagkatapos ng giyera kapag siya nanalo ay magpatuloy ang world dominance or global dominance ni Donald Trump sa buong mundo and even in the universe. Ay baka Amerika pa rin ang the greatest country of all of the universe or all of the solar system or in the planet Earth, di ba? Mga kababayan, grabe talaga itong Amerika Sobrang galing. Sobrang galing lalo na sa panahon ni Donald Trump. Only one thing will who controls the Strait of Only one thing will who controls the Strait of Hormuz. We continue to hunt and kill afloat assets, including more than 120 vessels and 44 mine layers, and the pressure will continue.
So that pressure now includes the deployment of the USS Tripoli and Marine Expeditionary Unit, the self-contained sustained unit stationed in Japan right now. It's a few days away still, but it includes over 5,000 Marines and sailors of our armed forces. It is equipped Naku, for grabe. special operations Ito yung across Marines land, na eksperto sea, sa and air. papawid sa karagatan at kalupaan. Ito yung mga tinatawag na tell it to the Marines. Ito yung matatapang, magagaling na sundalo ng Amerika nakasakay sa USS Tripoli na naka-standby sa Japan. At nagdalawig na eh. Baka 2 araw darating na sila doon sa 2 araw magmula ngayon ay darating na sila doon sa Red Sea, sa Mediterranean, malapit sa karagatan ng Iran. Kaya 5,000 pa lang lulan ito eh. 5,000 ka-troops. Puro magagaling yan, lahat magagaling. Pati yung kusinero dyan, magaling yan eh. Army din yan eh. Kaya 5,000, ako. Nakakatakot, no? Kung baguhan ka pa lang sa gera, matatakot ka niyan eh. Pero kapag veterano ka, sanay ka sa gera, gustong-gusto mo yan eh. Gusto mo yung bakbakan na yan eh. Pero kapag rookie ka pa o wala ka pang experience, talagang matatakot ka. Mapapaihi ka dyan eh. Mapaiyak ka dyan. Kasi sigurado meron talagang malagas na trupa kapag aatake na sa lupa at karagatan ang mga Marines na ito ng US. Sana ay wala, di ba? Sana ay walang madisgrasya o sana kukunti lamang, mga kababayan. Okay, so hindi na tayo magtatagal. Hanggang dito na lamang tayo sa USS Tripoli. Ito yung Marine Expeditionary Unit ng Amerika na magaling sa karagatan, magaling sa kalupaan, magaling sa kalangitan. Airborne din ng mga ito eh. Kaya pagdasal na lang natin na matapos na yung sigalot dyan sa Hormuz, ma-cleared na ang buong Hormuz para muling dadaloy ng libre at safety ang mga fuel tankers na dumadaan dyan at muling babalik sa presyo ang ating gasolina na eksaktong regular price ng ating gasolina. Okay, harinawa, sana ay matapos na yan. Mga kabayan, ipagdasal natin yan. Okay, ako'y magpapaalam na. Maraming salamat at sa mga bago pa lamang sa channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Malaking tulong para lalago ang ating Golden Boy channel. Ako'y magpaalam na. Maraming salamat. Love and peace. Not war.